Magandang gabi mga kapwa Pilipino. Ako si #WalkWithLang at ngayong gabi babalikan natin ang isang kwentong nagpagulo sa social media, nagpainit sa mga talakayan sa kanto at nagpabago sa takbo ng eleksyon sa Pasig City. Isang biro, isang kandidato at isang malaking kontrobersiya. Noong April 3, 2025, sa isang campaign caucus sa Pasig, nagbigay ng talumpati si Attorney Christian Ian Sia, kandidato para sa pagkakongresista. Pero ang sinabi niya, hindi ito tungkol sa plataforma o serbisyo. Sa halip, isang biro tungkol sa mga single mom ang nagpatahimik sa marami at nagpagalit sa mas marami pa. Susubo. Kaya ito ang ambag ko para sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, nay, malinaw, nireregla pa at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping sa akin. Nako, biro lang daw. Pero para sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga single mom tulad ni Jonah mula sa Pasig, hindi ito nakakatawa. Ngayong gabi, tatalakayin natin anong epekto ng biro ni Ian Sia, bakit ito nagdulot ng galit, at anong mas malalim na aral sa likod nito. Sasamahan natin kayo sa ilang minutong paglalakbay mula sa mga kwento ng mga single mom hanggang sa mga batas na posibleng nilabag at maging sa tanong, may puwang ba ang ganitong klaseng biro sa politika? Kaya't huwag bibitaw dahil sisimulan natin ngayon na. Una nating balikan ang nangyari. April 3, 2025, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, sa isang political caucus. Nagsalita si Ian Sia, isang abogado at kandidato ng Team Kayadis. Ang layunin, makipag-ugnayan sa mga botante. Pero ang kanyang sinabi ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling burahin. Ang biro ni Sia ay agad na kumalat sa social media tulad ng apoy sa tuyong damo. Pero hindi lahat ay natawa. Isa sa mga unang nag-react ay si Jonah, isang 47 anyos na vendor sa palengke ng Pasig. Nung narinig daw niya yon, parang nasaktan siya. Single mom siya at alam niya kung gaano kahirap mag-isa. Tapos gano'n ang sasabihin ng isang kandidato, para sa kanya, hindi yun biro, bastos yun. Si Jonah ay hindi nag-iisa sa X at Facebook. Libo-libong netizens ang nagpahayag ng galit. Tinawag nila itong offensive. Naritong ilan sa mga reaksyon. Kandidato ka pero ganyan ang bibig mo, nakakahiya. Single moms deserve respect, not your dirty jokes. Pasig deserves better than this. Pero hindi lang sa social media umiinit ang usapan Maging mga opisyal at organisasyon ay nagbigay ng kanilang saloobin. Ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay naglabas ng pahayag. Ang mga biro na gumagawa ng biruan sa mga vulnerable sectors tulad ng single parents ay walang lugar sa eleksyon. At hindi rin nagpahuli ang Commission on Elections o COMELEC. Noong April 4, naglabas sila ng show cause order laban kay Sia na nagsasabing posibleng nilabag niya ang COMELEC Resolution number 41416 laban sa diskriminasyon at gender-based harassment. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Babalikan natin yan mamaya. Una, makinig tayo sa isang eksperto sa political na komunikasyon para maunawaan kung bakit ganito kalaki ang epekto ng isang biro. Ayon sa kanya, bakit kaya nagdulot, no? Ayon sa kanya, ang mga salita ng isang kandidato ay hindi basta salita. Ito ang hinintay ng mga botante para malaman kung sino sila at kung paano nila mamahalin ang kanilang constituents. Ang biro ni Sia ay hindi lang tungkol sa single moms. Ito ay tungkol sa respeto, sa kababaihan at sa mga hinintay natin mula sa mga leader. Kapag ginagawa mong biro ang isang sensitibong paksa, nagpapakita ka ng kawalan ng empatiya. At ngayon, si Sia ay nasa gitna ng bagyo.
Pero anong sinabi niya bilang depensa at paano siya tumugon sa galit ng publiko, yan ang susunod nating tatalakayin. Maligayang pagbabalik ha. Kung akala natin ay matatapos ang kontrobersiya sa isang biro, nagkakamali tayo. Matapos ang viral na video, nagbigay ng pahayag si Ian Sia. Narito ang kanyang tugon. Kung may nasaktan man, humihingi ako ng paumanhin. Pero nais ko ring linawin na biro lang yon at may mga nagmali siya sa pagkakalat ng video. Sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Humihingi ng tawad pero may kasamang paliwanag at para sa ilan, may bahid ng pagsisisi sa iba. Ang sabi ni Sia, ang uploader ng video ang mali at hinintay niya ang konteksto ng kanyang sinabi pero hindi tumigil doon ang usapan. Noong April 8, nag-hain si Sia ng opisyal na sagot sa Comelec at dito niya ginamit ang isang kontrobersiya ng depensa, freedom of speech. Ang aking sinabi ay bahagi ng aking karapatan na malayang pananalita. Hindi ito nilayon upang diskriminahan o saktan ang mga single mom. Freedom of speech, ito ang nagpasiklab ng bagong debate. Pero bago natin talakayin yan, may isa pang insidente na nagdagdag sa init ng kontrobersiya. Noong April 3 rin, sa isa pang campaign sortie, nagkomento si Sia tungkol sa timbang ng kanyang dating staff na si Jaja. Narito ang sinabi niya. Si Jaja mataba na noon pa, pero ngayon mas mataba na. Eh ano naman problema doon? Ang resulta, sa pang-show cause order mula sa Comelec at mas maraming galit mula sa publiko. Kaya tanungin natin, anong sinasabi ng batas tungkol dito at bakit lalong lumalala ang sitwasyon ni Sia? Paano natin titignan ang depensa ni Sia na freedom of speech? Kaya ang freedom of speech ay hindi absolute sa konteksto ng eleksyon. May mga batas tulad ng Comelec Resolution 4416 na nagbabawal ng diskriminasyon at gender-based harassment. Ang sinabi ni Sia ay hindi lang biro. Ito ay posibleng labag sa Magna Carta of Women at Safe Spaces Act. Ang Comelec ay may kapangyarihang mag-disqualify ng kandidato kung napatunayang lumabag sa mga tao. At ngayon, si Sia ay nahaharap din sa Supreme Court. Anong ibig sabihin nito? Bilang abogado, ay si Sia ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Supreme Court pagdating sa ethical na pag-uugali. Ang reklamo mula sa Gabriela Women's Party ay humihingi ng disiplina mula sa simpleng reprimand hanggang sa posibleng disbarment. Disbarment? Iyan ang malaking banta sa karera ni Sia. Pero sa kabila ng lahat, nananatili siyang kandidato ng Team Coyotes kahit sinuspindi siya ng 3 araw. Ano kayang iniisip ng kanyang kampo? At paano ito nakaka-apekto sa eleksyon sa Pasig? Yan ang susunod nating tatalakayin. Kung may isang bagay na malinaw, ito ay ang epekto ng kontrobersiyang ito sa eleksyon ng Pasig. Sia ay tumatakbo laban kay incumbent Congressman Roman Romulo at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong kulay sa labanang ito. Pero una, makinig tayo sa kampo ni Sia. Si Ian ay nagkamali ha, sabi ni Diskaya. Pero tao lang siya. Humingi siya ng tawad at naniniwala kami na dapat bigyan siya ng pagkakataon. Pero hindi lahat ng team kaya, this ay sumang-ayon. Si Samsay Supli, dating kandidato para sa konsehal, ay ng team kaya di sa mali sa team dahil sa misaligned values. Narito ang kanyang sinabi. Bilang babae at ina, hindi ko maatim ang mga pahayag na walang respeto sa kababaihan. At habang umiinit ang politika, ang tunay na kwento ay nasa mga single mom na direktang naapektuhan ng biro ni Sia. Ngayon, makikilala natin si Ana, isang 35 anyos na single mom mula sa barangay San Miguel. Si Ana ay isang mananahi na nagpapalaki ng 2 anak. Sa kabila ng kanyang abalang buhay, nahanap niya ang oras para makapagkwentuhan sa amin. Sa atin, nung narinig daw niya, ang sinabi ni Sia, parang nawalan siya ng respeto. Siya ay nahihirapan tapos gagawin pa kaming katatawanan, sabi niya. Sana naman, kung magbibiro tungkol sa pagpapagaan ng buhay natin, hindi ganon. Ang kwento ni Ana ay isa lamang sa libo-libong single mom sa Pasig. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, mahigit 15 million ang single parents sa Pilipinas. At karamihan ay kababaihan. Siyempre, kaya kapag may kandidatong gumagawa ng biro tungkol sa kanila, hindi lang ito personal. Ito ay isyong panlipunan.
Ang ganitong insidente ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa ating political culture. Kapag pinapayagan natin mga ganitong biro, binababa natin ang pamantayan ng diskurso sa eleksyon. Ang mga botante ay naghihintay ng respeto at tunay na solusyon at hindi ng punchline. At ngayon, habang papalapit ang eleksyon sa Mayo 12, 2025, ang tanong ay, magagawa ba ni Sia na may balik ang tiwala ng mga botante o tuluyan na bang nasira ang kanyang kampanya? Yan ang pag-uusapan natin sa ating huling segment. Maligayang pagbabalik sa ating programa. Ngayon, titignan natin ang mas malaking larawan. Anong natutunan natin mula sa kontrobersiya ni Ian Sia at paano natin masigurong hindi na mauulit ang ganitong insidente? Una, balikan natin ang legal na aspeto. Si Sia ay nahaharap sa dalawang show cause order mula sa COMELEC at isang utos mula sa Supreme Court. Pero ano nga ba maaaring mangyari? Kung mapapatunayan lumabag si Sia sa batas, sa COMELEC, maaaring kakasuhan si Sia ng election offense na maaaring humantong sa disqualification. Sa Supreme Court, maaaring suspindihin o alisin ang kanyang lisensya bilang abogado. Pero higit sa parusa, ang mahalaga ay ang mensahe. Hindi ka tanggap-tanggap ang ganitong pag-uugali sa mga hinintay natin bilang leader. At hindi lang ito tungkol kay Sia. Ang insidenteng ito ay nagbubukas sa mas malalim na talakayan tungkol sa papel ng kababaihan sa lipunan at ang responsibilidad ng mga kandidato. Kaya tanungin natin, ano ang dapat gawing maiwasan ang ganitong mga biro upang maiwasan ang mga ganitong biro sa hinaharap? Simple lang, makinig kayo sa amin. Wag kaming gawing biro, mga single mama, hindi punchline. Kami ay mga ina, manggagawa at butante na naghihintay ng tunay na suporta. At para sa mga kandidato, maging maingat sa inyong salita. Ang bawat biro ay may mga konteksto at ang konteksto ng eleksyon ay nangangailangan ng sensibilidad. At sa COMELEC, sana ay gawing mas mahigpit ang mga panuntunan, no, sa laban sa ganitong pag-uugali. Hindi lang ito tungkol sa parusa, kundi sa pagbabago ng kultura ng kampanya. Isang makapangyarihan talakayan at ngayon habang papalapit ang eleksyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga botante. Kaya sa ating mga manonood, ano ang mga sa tingin ninyo? Dapat bang bigyan ng isa pang pagkakataon si Ian Sia o oras na ba para sa bagong uri ng liderato? At dito tayo magtatapos sa ating special na ulat. Ang kwento ni Ian Sia ay hindi lang tungkol sa isang biro. Ito ay tungkol sa respeto, responsibilidad at ang hinintay natin mula sa mga hinirang natin bilang leader. Sa darating na eleksyon, ang bawat boto ay isang pagkakataon na hubugin ang kinabukasan ng Pasig at ng ating inang bayan. Kaya't gamitin natin ito ng maingat, ng may puso at may pag-iisip. Ako si #Wakwidlan, nagpapaalam para sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Magandang gabi, Pilipinas.